Mahiwaga nga matipapakalo! May nagtanong, may alamat daw ba ng longganisa? Meron. Hindi na para patagalin pa. Ngayong Martes, makinig at maupo at matuto sa totoong kwento. Ang alamat ng Longganisa. ito yung masarap na almusal. Paborito ng mga Pilipino. Bawat probinsya ay may kanya-kanyang version, di ba? Merong Tugigaraw. Yan. Merong Kabanatuan. Merong Alaminos. Merong Kalumpit. Merong Pampanga. Merong Lukban. Dami merong Ginubotan. Meron sa Cebu. Etong sa Pampanga medyo maasim-asim. Ako, Cebu. personal choice yung Cebu. Yung bilog-bilog na maliliit. Ito ba ay Pinoy? Gawang Pinoy ba ito? Ito O ay ito ay nakuha natin sa ibang bansa? ito'y minana natin sa ating mga ancestors. Ah, yan ang kwento. Sige, makinig na. At ito ay nung unang panahon, itong longganisa na ito ay ito pala yung pinantitrade nila kung meron silang gustong ititrade. Sa panahon ng barter. Barter. Okay. Yes, kapanahonan ng mga barter. Wala pang pera na involved. Meron akong produkto, may hinahanap akong produkto. Palit tayo. Sobrang tagal na pala nito, Papa Jepoy. Itong longganisa na ito kasi nga kapanahonan pa ng barter. Kasi noong unang panahon wala pang refrigerator, gumagawa sila ng paraan para ma-preserve ang karne. So, isa sa paraan yung paggawa ng longganisa kung tawagin sa atin. Pero noong unang panahon anong tawag diyan? Longganisa na talaga o chorizo. Ito ay sabihin ko na. Ito ay nag-originate sa ating mga ancestors na Spanish. Spanish. Spanish sausage. Spanish sausage. Kasi kung sa Amerika may sausage o sa German, di ba? Sa Germany, yung mga hotdog, mga sausage, mga meat, mga karne na yan. Sa atin, na-impluwensyahan tayo ng mga Kastila. So, 15th century pa yan. 15th century. Matagal na na-impluwensyahan Pero tayo. bago pa man siya naging longganisa, nag-start pala yan sa simpleng karne lang. Nag-start lang yan sa simpleng karne. Para siyang, ang luto niya, para siyang adobo. Yung hindi siya nakabalot pa. Naka-grind, hindi siya nakabalot. Ito ay parang nag-evolve lang siya, Papa Jepoy. Nagsimula lang to sa simpleng pag-marinate sa karne at kinat lang nila, parang mga cubes lang, para siyang adobo na pagkagawa. Ang nangyayari kasi noong unang panahon, itong mga ancestors natin, ito especially itong yung mga sundalo ng mga Spanish. Siyempre, pag halimbawa galing sa bakbakan, nagugutom. Ngayon, pag dumakot dun sa mga karne, hindi pantay-pantay kasi yung mga karne pagkahiwa. Ngayon, yung iba nagre-reklamo. Okay. Parang malaki yung ba't kanya. malaki sa'yo? Ba't konti lang sa akin? Yung iba wala matitiran. Ngayon, unti-unti nilang ginagawa. Subukan nating i-grind to ng para pantay-pantay. Grind natin to ng pinong-pino. Ngayon, gano'n pa rin nangyayari. Pag dumakot, pwede ka naman dumakot din, marami. Ngayon, ginawa nila ng paraan na para magpantay-pantay, ang ginawa nila, i-wrap nila. Binalo. So, halimbawa, yung kasi yan yung pangbalot na yan ay balat ng yan ay yung intestine yan, di ba? Tama. Intestine. Ngayon, gumawa sila ng kwadrado, gawa nilang kwadrado, pantay-pantay. Tapos, doon nila ipapasok tong mga nakagrind na mga karne. Ngayon, magiging pantay na yun. Ganun ang nangyari nun. Kaya siya naging pantay-pantay ang pagkagawa. Binalot na nila para walang lamangan. Saan nakabalot yan? Ha? Saan nakabalot? Sa lumpia wrapper.
Ano kulay ng wrapper? Ha? Orange? Yellow. Akala ko orange. Empanada yun. Gulo ah! Gulo mo ah! Ngayon, dumating na yung 1500s, Papa Jepoy. Late, no? Late 1500s. Ayun, nung napunta itong 5 barko na ito, papunta dito sa Pilipinas. Anong barko yan? Alam ko yan Super Perry, Aboitiz, Negros Navigation. Princess. At etong mga longganisa na ito, Papa Jepoy, ay talagang parang yung meat niya naka-cure eh. Tapos nilalagyan na ng asin. Pine-preserve talaga yan kasi nga para tumagal nung unang panahon walang refrigerator. Yung karne na yan, pine-preserve para matagal makain. Tama. At yan yung naging pagkain nitong mga natin, yung mga ancestors natin, yung mga Spanish. Nung lumapag sila dito, yan yung mga dala-dala nila. At pagdating nila dito, yan yung pinang-titrade nila. Halimbawa. Yan ang dala nila. Ito yung dala nila. Palit tayo. Longganisa, bigyan mo kami ng mangga or papaya. Okay. Oo. Pero, ang nangyayari, nasarapan itong mga kababayan natin, mga Pilipino. Nasarapan. Kinopya nila. Pero, may version sila. may mga kakaibang version. Kasi hindi nila mape-perfect eh. Oo. Kasi iba talaga yung mga sangkap nitong mga Spanish. Ngayon, kakaiba na yung pagkagawa sa atin. So ano ba yung mga sangkap nila? Napakadali lang yung sangkap natin, Papa Siyempre, Jepoy. unang-una karne. Karne. Giniling. Ngayon, gigiling mo yan, Papa Jepoy. Tapos, Bawang? lalagyan mo ng bawang, onion, tapos lalagyan mo rin ng pasas. Teka muna. Kayo nga kumausap dito, ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh, ha? Ha? Sasapakin ko yan. Longganisa may pasas. Pasas. Tapos, minsan pipitikan mo yan ng mga carrots. May carrots. Longganisa may carrots. Carrots, lalagyan mo yan. Tapos, minsan yung iba, nag-iiwa yan ng mga itlog na yung itlog na nilaga. Isasama pa doon. Hihiwain mo yun. Kahit Tapos? mag-cut ka lang doon ng mga 1/8, sasali mo yan doon. Tapos, babalot mo siya saan ibabalot? sa foil. Parang hindi longganisa yan. Babalot mo sa Parang foil. hindi longganisa yan. Tapos yung style na pagluto niyan, Piprito? pwede mo siya iprito or painitan mo lang. Steam. I-steam mo. Parang hindi longganisa yan. Longganisa yan? Wala akong nakita longganisa may pasas. May carrots. Tapos nakabalot sa foil. Itlog. Teka muna! Bakit may itlog yan? Ang mahiwagang at ipapakain.